ka, siyempre may opinion. Oo. Okay, ano ba ibig sabihin ng pakilamera? Ako yun. Hindi, ano ibig sabihin ng pakilamera? Is it a bad, ano? Not on all cases. Kasi minsan, nakikilam ka. Kasi gusto mo lang na tumamay. Gusto mo makakita. So, depende. Nararamdaman ng tao. So, pakilamera ba tayo? Oo. Opinionated. Opinionated, more like opinionated. Yun. Yeah. Oo. Bakit? Patay ka na kung wala kang opinion sa buhay. Parang kailangan, lahat tayo meron tayong mga opinion. It's a matter of how we say it or when we say it that counts, I think. Nakikialam tayo kasi mahal natin yung isa't isa. Kasi kung hindi naman natin mahal yung tao yun, wala tayong pake. Yes. Diba? Parang mas masakit naman. Bahala ka sa buhay yun. Oo. Bahala ka. So tama ka nga, depende sa ano. So, oo, pakilamera tayo kasi mahal natin ang isa't isa at concern tayo sa isa't isa. And I think yung totoong kaibigan mo lang ang kasabi sa'yo ng masasakit na bagay na totoo. Na kailangan mong marinig. Yun ang totoong kaibigan. Kasi they will dare to tell you what you need to hear. Kaya minsan nawawala ka sa mga kaibigan na hindi ka nagpapakita kasi ayaw mo marinig yung totoo. Pero etong road trip, while shooting this movie, parang nag-road trip din kayo, dire-diretso or putol-putol din. Pero ang saya lang kasi apat kayo magkakasama, pare-pare kayo ng daldal, diba? As a matter of fact, doon kami nahirapan kung kailan kami titigil sa pagsasali. Actually, ako yung pinakatahimik. Ako yung pinakatahimik kasi tulog siya. Pag nasa daan, tulog si Janice. Pero I'm sure lagi mo sila tayo dadalang pagkain. Sarap-sarap ng pagkain. Hindi masyado. Masarap ba ang pagkain na ginagawa mo? Hindi ko alam. Marami nakaka-appreciate. Bakit sila nakakatim sila? Binibigyan eh. Bakit na lang? Marami siya binibigyan. Ito si John naman, talaga naman pinatulog ako. John naman. Hindi, mukhang masarap din naman magluto. At saka nag-share kayo ng ano, di ba pareho na yung sa Korean, mga Korean. Yes. Everything Korean. Kami. Ano sila? Actually, ang pinaka-leader sa Korean na yan, si Candy. Siya ang unang nag-introduce sa akin sa mga Korean novela. Mga 2008, 2009. Tapos, ako yung sumunod. Tapos habang nasa sis kami, nanonood ako ng Korean novela, umiyak ako, tumatawa ako, lahat na nararamdaman ko, nababaliw ako. Silang dalawa pinagtatawanan nila ako, si Carmina at si Janice. And then, cut to, mga 4 years later, si Janice mas malala pa sa akin. Si Tina nakakatapos ng isang drama, isang araw. Tatapusin niya lang na episode. Hanggang sa nakarating na nga kami ng Korea, tatlo, si Candy na lang ang next na kasama namin. Pero yun nga, excited kami to watch. Parang tagal pa ng January 17. Ilang days, ilang tulog pa. Pero yun nga, ang ganda ng trailer. Ngayon pa lang congratulate ko kayo. Kasi feeling nga ng karamihan, pati ng mga entertainment press, mga nakakapanood, feeling nila, ito yung hindi talagang mag-hit after ng Metro Manila Film Festival. So yeah, we're so excited. Thank you. Totoo yan, walang kaya. Okay, thank you. Yan nakatingin na si Jim Kylie kasi birthday niya bukas. Sabihin ko sa questions. Happy birthday to you! Thank you, Janice, Jelly, Karina, Candy. Thank you. That was June Lalin of Abante. Up next, we have MJ Felipe of ABS-CBN. Susundan ko lang yung question ni June. Parang may attempt ba before to submit this sa MMFF? Candy? Parang wala. Direct, meron ba? Direct? Hi. Wala na ako. Wala. This was originally conceptualized during the pandemic pa. And marami kaming pinagdaanan because of schedule. Kasi during the pandemic, si Jelly was in Canada. So hindi kagad natuloy. They really wanted 4 of them, of course, sila yung original cast talaga. Ever since Candy pitched this film to me. So, bago pa ng pandemic,
yung concept nito. Pero walang plano to submit this to Metro Manila Film Fest. Sayang, ang ganda sana din rin kasi it's a wholesome movie, it's fun, it's masaya, mixed emotions. So, sayang kung nakasama sana. Pero ano lang yung feeling na ang good game pala nila Donnie is not the buena mano for 2024. Kayo pala talaga, January 17 kasi. So ano lang yung feeling na sa inyo ipapasa yung baton na meron pa? Meron pa ako na una na. Oo. Wala na pressure. Okay na. Wala na. Hindi, pero may pressure. I'm sure. Ano, second boy, bakit ba? Pressure pa rin. Pressure pa rin. Janice, no? Segunda mano. Hindi naman yung segunda mano. Hindi pa naman yun. Second hand naman yun. Hindi naman makakakano kung ano na lumalabas sa ano natin. Sa pagtuwa natin. On next na, Madam. Thank you very much. That was MJ Felipe of ABS-CBN. For our next question, we have Eileen De Leon of TV5 and Pop Live. Janice. Meron ba kayong memorable trip kayong apat na magkakasama? Bakit siya memorable? Saang lugar to? Ano ang na-discover niyo doon? Nung nag-Hong Kong kami apat, nag-Hong Kong kami 2011 yata yun. 2011 nag-Hong Kong kami. So, yun. Siyempre masaya, no? Trip yun. Nag-Hong Kong kami, masaya. First time natin out of the country. First time out of the country. Na magkakasama. So, masaya siya, masaya kasi. Akala ko ikaw din ano? Mixi kayo. Yun din, memorable. Yung Hong Kong, kasi doon sa trip na yun, may mga side trip pang nagaganap eh. Diba? Yung naalala mo, yung tayo nung nag-shopping. Kasi sumunod na lang si Mama Kenz nun eh. So, para makapag-shopping pa siya, naalala mo, binitbit natin yung mga shopping bags nila. Naglakad kami ng layo-layo at bit-bit talaga namin para lang makaikot siya. Ang sakit kaya sa kamay, diba? Ang sakit sa likod, sakit. Oo, tipong lahat talaga gagawin mo para sa kaibigan mo, para makapag-enjoy din siya. Kasi nakapunan na tayo ng one day eh. So, naiyak ka? Natatawa, akala ko naiyak ka. Tapos, di ba meron din kayong adventure together na nawala kayo dahil may hinahanap kayong kayo na magkwento nun. May hinahanap kayo. Ito yung peak ng pagkaano ko sa Korean. Sabi ko, may Korean dito, place, Korean town. Hanapin natin. Kahit ang lakas ng ulan, hinanap namin. Bumili pa tayo payong. Bumili ng payong. Naligaw kami. Dalawa. Hinahanap tayo. Nag-trend kami kung ano. Pagdating namin sa Korean town, naligaw malakas sa ulan, sarado. Walang bukas ni isa. Wala, umaga pa naman sa Sunday ata yung Sarado yung Korean town. Mas nagsabi ko, Hindi ka pa Korean girl. Hindi ka tayo. hindi ka Korean kasi hindi ka interesado. Kami dalawa walang interesado. Pinapagtawanan yung pala kami. Pinagtatawanan na kami. Tapos kaming dalawa, kahit makakita lang tayo ng Koreano. So, naghihintay kami. Makikita lang tayo ng Koreano. Hindi ako makakatawa. Umabot kami sa ganung level. Yun. Tapos nung pa-uwi, siksikan kami, nag-rent tayo ng van. Oo. Kasi mas marami pa yung maleta kaysa sa amin. So, kulang yung kamay namin sa maleta. Nagbumili tayo ng maraming maleta. Extra. Hindi, ikaw ang bumili ng extra. Paano ko nabuhat yun? Hindi ko nga alam. Pwede ka naman namin tinulungan, di ba? Hindi. Dalawa na yung maleta nyo eh. Tapos meron pa ako extra. Okay lang, ayaw nila malaman yun. Oo, di ba? O parang basta sobra. Alam ko may sinisipa pa kami. May sinisipa tayo na maleta. Naisip ko tuloy yung nangyari sa atin sa May Korea. dalawa kami hawak, tapos may sinisipa pa na gano'n. Tapos, yung sa akin namang apat, syempre pagkatapos ng lakad-lakad, bit-bit ng mga shopping bag, asak na ng likod, yung mga ganon-ganon. Pagdating na dun sa kwarto, bago maligo, nakataas na yung mga paa namin.
sa sofa. Nasa YouTube yung Candy. Hindi pa uso ang vlog. Ang hilig ko ng binibidyo ko si Ate Janice. Ate Janice, anong masakit sa'yo? Kasi nakasalon pass na siya. Ang dami na nagbibig na salon pass. Hindi naman siya nag-share siya sa atin. So, pinaiiyak ko siya. Ikaw si Troy de Luna. Kaya nakasalon pass ka. Anong nararamdaman mo? So, pilit ko siya pinaiiyak. So, pinitigan namin siya ng... Meron pa kami iiyak na yan. Hindi naman nangyari. Kami pinapakinggan. Ano yung instances of boy na naramdaman nyo? Walang iwanan. Kayo, sa isa't isa. Iloket, Nina, Jerry. Ano daw instance sa buhay natin na walang iwan? Naramdaman nyo na hindi kayo iniwanan ng mga painful. Malakas ang buhay ka na ganun sa buhay. Naramdaman mo na walang iwanan. Hindi kayo iniwanan. Paalala lang po sa mga future na magtatanong, pakilakas lang po yung boses niya para marinig kayo ni Jenny. Kasi malakas ang boses niya, pero bigyan. Pero malakas ang boses niya. Si Mari rin na ako na lang nagsabi sa inyo na kaya siguro malakas ang boses ko kasi hindi ako nakakarinig na tama. Ay, ako, lahat. I think sa lahat, sa journey, ano ba ng buhay ko? Specific. Kailangan specific. Specific na hindi ka na iniwan, hindi niya ako iniwan, hindi niya iniwan si Ate Janice. Yung specific na hindi ako iniwan. Pag wala akong kotse, sinasakay mo ko. Hindi ako Ganun tayo ka-sorry. Wow! Hindi. Specific siguro yung eto talaga. Pag kailangan ko sila, sige na parang samahan niyo ako dumakay sa bahay para kay building. Pupunta sila. Pag pwede sila. Totoo, di ba? Pwede sila. Pag sila pwede, di ba? Pero pag pwede sila, pupunta sila. Di ba? Yun. Hindi sila naiiwanan ko. Maraming sitwasyon, maraming mga instances na talagang hindi nila ako iniwan. Kailangan ko ba taga mag-name? Mas maganda kung mag-name. Para may sulit sila maganda. Sandali lang, kasi baka pero Kaya nga parang may yun na nga. Magbibigay na lang kami. Sinupoach nila ako. Kasi, yung mo kay kaya nga, yun ang sasabihin ko. Kaya, gusto ko pa bang balikan yun? Di ba? Hindi, pero kaya sabihin yun. Kasi nagtutog kami nun yun. O, diba? Sige, meeting muna kami ko. Kasi ma-misinterpret. Kasi, hindi, ganito. Kasi bilang nga, syempre yung mga hindi ka iiwan during yung mga times na down ka, problematic ka. So, gusto ko ba talaga ikwento yun pa sa kanila? Ibalik ka. Kasi ako maalala. Pero yun yung mga panahon na basta, alam niyo naman yung pinagkaanan ko dati, gano'n. Ang dami. Ito na. Yun nga. Siyempre, nag-pressure ako sa friendship. Just, meron ba kayo mga microphone? Ba't na lang kayo magsalita? Kaya kayo magsalita because it's your experience. Kasi experience ko, pero gusto nyo yung nasabihin ko. Kasi yung decision para sa akin. Sulat sila. Ito na nga po. Siyempre nung namatay ko yung mami ko, at saka nung namatay, yung very recently namatay yung daddy ko, hindi nila ako iniwan. Kahit si Jelly nasa Canada, iniwan mo pala ako. Hindi mo na lang nangyayari yun. Oo, sorry. Iniwan mo pala ako. Pero ako naman na nag-text sa kanila. Para sabihin na Kasi iba yung relationship ko talaga with Jelly. So, nung time na... Saya. Nasa hospital si Tita mention yung mom niya. She was only about mga teenagers pa lang kami nun eh. Ay, iyak na siya. No, right after, I think I was one of the first na tinawagan niya because we were together just
just the day before or 2 days before, sinabi niya na, Jelly, wala na si Ma'am. So, yun. So ngayon, nung nangyari ulit kay Tito Reggie sa daddy niya, kahit na nasa Canada ako, siyempre, nanap niya. Tapos nung si Mami, siya din yung hinanap ko. When our mom passed away, ito rin dalawang to, di ba maraming inaasikaso pagka gano'n? Si Mina at saka si Kelly were always checking, meron na ba kayo ganito? May ganito na ba kayo? Kami na mag-aasikaso nito ganito. Sabi ko sa inyo, yung sabon ko mas maganda eh. So, ayun. Isama kayo. Long. Ewan ko sa'yo. Lumiyak ka rin. Akala ko ba yan? Hindi, kasi even the times na hindi mo na kailangan magsalita, nandiyan sila. Sa point na when Mina's dad passed away, umabot sa point na kami na rin ni Candy nag-welcome sa mga bisita. I think it's something na we know, but it's automatic. I mean, we've been together for decades. Ito since we were born. Kalahin mo yun? Yung klaseng friendship. So, syempre, parang hindi na kailangan magsalita, hindi na kailangan ako nga, I feel bad that I wasn't there for Tito Reggie when Tito Reggie passed. Pero, you know, alam naman hindi na parang in spirit, I could do anything, I would really do anything for her. Pero, hindi nga lang kumubra at that time. Pero, it's been like that through the years. Kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, andyan kami. In fact, si Jimmy, andyan din ako pag may mga special occasions. Pag Pasko, sinasamahan ko naman siya. O yung mga families namin, we get together. Okay, I think that was it. Thank you very much for your question, Miss Maylene De Leon of TV5 and Pop Life. For our next question, we have Miss Lea Saltera of ABS-CBN Entertainment. Hi, good afternoon. Hello. Continuation questions kanina, Del at saka Andy, si Jamie. Anyway, in this film na road trip talaga, literal. So, ano yung pinaka-madaling nangyari sa inyo dahil friends kayo lahat? And ano yung pinaka-challenging na nangyari while making this film? From Manila to northern, to the tip of the northern, Mount Pula. I think ang pinakamadali for us is kung meron akong, kunyari, meron ako naisip na sabihin or adlib, mabilis pumika kahit sino. Yung sagutan, so mabilis. Kasi nga magkakilala kami. Ang pinakamahirap, I think, yung trek. Yes. Yung pag-akyat ng Pula. Yung pag-akyat at pagbaba ng Mount Pula. Yun talaga ang pinakamahirap. Kasi physically. So how long did it take you to go up? Nanumpanin mo kami hanggang ngayon. Emotionally. You're scarred. Hindi po. It took us 7 hours? Hindi, mga almost 2. Well, kasi we had to stop kasi nag-iintayan tayo ng stop out at mga 5 hours. I guess. But then we were also shooting in between, so I don't know if hindi ko talaga alam eh. Direct ilang oras ba ako? Hindi ko talaga alam eh. Ilang oras tayo umakyat? Nasaan si Alex? Saan tatandaan mo? 7 hours at... Si Direk baka mag-6 hours daw. 6 hours. 6 hours, sabi ni Direk. At hindi siya madali Kaya na, Direk, ikaw na sumagot. Yes. Yeah, it took them 6 hours. 6 hours. But normally, 4 to 5 hours lang yung trek. But for them, syempre, first time nila kasi to trek ang mountain. So it really took them a while. Sobrang nahirapan sila dahil hindi naman sila sanay. Hindi naman sila sanay mag-trek ng bundok. So,
Yun. So you spent one whole day direct just for the Mount Pulag scene? Yes. We shot the summit first because isa sa pinaka-importante na sa scene, we need to shoot it in the summit. So forceful pala sila. Yes. Kaya talaga kasi for scene summit talaga. Yes, but before the trek, before the Mount Pulag trek, I specifically talked to 4 of them and asked them if they can, because during that time I already did the ocular of Mount Pulag, so alam ko na kung gaano kahirap at alam ko na yung pagdadaanan nila. So I was honest and open to them how difficult it's going to be. So yun, nakaya naman nila. Direk, was it your decision to include Mount Pulag in the film? In the road trip? Yes. It was my decision because originally it was supposedly Mount Pinatubo, but when the team went to do the ocular there, mas delikado kaysa sa Mount Pulag, tsaka mas mainit. So delikado. So parang syempre ayaw naman namin i-risk yung mga artista, also yung crew and staff na aakyat. So we decided na Mount Pulag because it's the highest mountain in the northern Philippines. Direk, wala ka bang nakuha vehement reaction from any of the girls when you told them you would include Mount Pulag to the road trip? Meron. Pinag-isipan nila bago sila nag-yes kasi I told them it's Mount Pulag or nothing. Si Candy was telling me because she did the screenplay. She was asking baka pwede naman tayo sa sa Tanay, ganyan na yung madali lang na trek on the hike. But sabi ko, wala kasing point kung sa Panay Rizal lang kasi so easy to go. Mount Pulag, wala pang nakakagawa artistang babae na nag-trek ng Mount Pulag to shoot a film. So sabi ko, kayo ang gagaw. Right? Diba? Kasi kailan pa nila gagawin yun? Siyempre, hindi na magagawa yun pag 60 years old. Yeah, thanks, Direk. So, ladies, ano yung pinakamadali naman for you? Yes. Yung pinakamadali po? Okay. Yung ito po. Ako sa sarili eksena kung tulog ako. The pinakamadali, I would say, is yung samahan. Yun yung pinakamadali. Kasi mahirap kaming schedule, pero pag nandun kami, nandun kami. Nagawa nyo. Yes. So parang we didn't need to adjust to each other. Ang story magbabarkada. So obviously, we didn't have to make the extra effort to be comfortable. Usually, kasi pag may ka-eksena ka na hindi mo paggamay, kikilalanin mo, mag-adjust ka, titimplahin mo. Ito, hindi na namin kailangan masyado magtimpla kasi alam na namin. I think that is the easiest part. Can we hear from Carmina? I agree. Yun din po. Yun nga, yung samahan nga kasi dahil hindi na namin kailangan mag-workshop, hindi na namin kailangan kilalanin yung isa't isa kasi nga, yung story nga is about friendship. So, makikita at mararamdaman nyo na kagad na, ay, oo nga, magkakaibigan nga itong mga to. So, doon talagang parang magkakaiba kami ng personalities, di ba? Parang kami, pero pagka dinikit kami, parang nagmumold tayo, na parang nagiging isa kami. Pero, pag pinaghiwalay mo, iba-iba kami ng shape. Iba-iba tayo ng
parang Lego, parang ganon. So, ang ganda lang, hindi ko ma-explain, pero I'm sure meron din kayong mga barkada, meron kayong mga set of friends. Ganon din po kami. Ganon din yun. Alright, thank you. Thank you. Thanks, Jean. Happy birthday. Thank you, Miss Leia. Thank you very much. That was Miss Leia Saltera of ABS-CBN Entertainment. Up next, we have Alan Jonas of TWAD. Ito na nga. So, ano ba, 90s pa kayong nabuo? Yung, tama ba? 90s pa nabuo yung friendship ninyo yung apat? Noong 90s special participation lang ako. Actually, pero usually 70s. Since birth. Oo, pero yung itong apat na to, yung solid na kayong apat, mga 90s nag-start. Tapos meron ba, kayo na ba talaga from the beginning, apat lang kayo? May parang may iba kayong kasama before na wala na ngayon dun sa grupo nyo? Si Aiko, syempre. Si Aiko. Actually, nung 90s, nag-start talaga yung, kasi si Aiko at si Candy may movie together. Kami ni Candy may movie together. Si Candy at si Carmina may movie together. So, si siya actually yung huling nag-join. Kasi nung teenagers pa lang kami, magkakasama na kami tatlo ni Aiko at ni Carmina. Next, pumasok si Candy. Next, pumasok si Janice de Belen. Kasi busy siya ng 90s. Ako, parang laging may special participation kasi kapatid ko to. Yes. At siya kasi noong 90s, busy siya sa mga anak niya. Imagine, di ba? At that time, very busy siya. So kami naman, palagi magkakasama sa work, sa wherever. Kaya, at saka magka-age talaga kami. So paglaw kami ng mga si Aiko kasama din. Oo. Pero kaibigan niyo pa rin naman si Aiko, di ba? Of course! Ayun. Gusto ko lang din namin kasi may tanong dito. Ayun, tapos, ano naisipan? First time itong apat together in one movie, tama? Ano naisipan nyo? Candy, anong naisipan mo? Ano nag-inspire sa'yo at gumawa ka ng pelikula for the four of you? May tawag ba sa barkadahan? May name ba kayo? Wala. Wala pa rin yung kaming title. Wala pa rin. Wala pa rin yung kaming title. Tapos ba't yung isip mong mag-direct ito, Ken? Para kaibigan ko rin po, madali din mong kausap. Siyempre, first time ko gumawa ng screenplay, di ba, para madali po lahat sana, yung kaibigan po ang kukunin mo para mas madaling kausap. Yung director mo, kaibigan mo rin para mas madali din po. So, yun po. Pero actually, the script, matagal na talaga namin gustong gumawa ng pelikula. Nasisis pa lang sila, pag nag-guest ako, parati namin na pag-uusapan, sana makagawa tayo ng pelikula. Meron na kami mga naiisip ng mga storya, kung ano-ano mga storya. Grabe evolution ng script na yan. Kasi, nagtapatlagan na ibang iba yung kwento na ginawa natin. Oo, ano-ano na nangyari. Hanggang, nakapila ako dati kay Sir Ricky for the workshop, kay Sir Ricky scriptwriting workshop. Eventually, nakita ko si Sir Ricky kinausap ko siya, sinabi ko, Sir Ricky, please, gusto ko po talagang mag-aral po sa inyo, pwede niyo po ako isali. So, nakasali po ako, doon ko po nabuo ito. Doon ko po nabuo itong road trip sa workshop po ni Sir Ricky. So, the first draft, yes, the first draft. Kasi marami na pong draft yung nangyari po dito. Bilang nung una po nito ay pre-pandemic, pandemic, during pandemic, post-pandemic. Meron pala yung patapos na ng pandemic, post-pandemic, bumalik na yung pandemic, maka-pandemic na naman, nimpa na, yung gano'n. So marami na renovations na nangyari. From 15 days, 11 days, 7, iba, alam niyo na po yung mga ganyan, di ba? So, pero ito po talaga yung nagsimula from Sir Ricky's script workshop, doon ko po na po. At may mga na-discover pa ba kayo with each other while doing the movie? Ikaw muna, Kenny. May na-discover pa ako sa kanila? Oo. Oo. Si Ate Janice, kaya mo ba Mars?
O, i-share niyo naman yan. Gabi. Ano? Gabi na yun. Gabi yung OA ka. Tulog na nga ako. Hindi, pero hindi gabi-gabi. Kasi, di ba galing tayo, yun yung pagbaba natin ng Mount Pulag. So, pagod na pagod tayo. Di ba yun? Oo, yun yun. Pagod na kami. So talagang antok na. Hindi. Last day natin yun. Natulog ka kasi nung hapon. The next day, alis na tayo. Hindi ba yun? Kung tayo ng pulag, okay pa. Last time hindi. Baka nasa ibang shooting. Ganito yan. Kasi marami kaming mga baon. Yung mga inalalo. Si Mina pa isang buwan yung baon yung pagkain. Pero may mga baon kasi kami, kagaya ko, ayoko nang ibaba sa Manila. Yung pwede ba, huwag na natin iuwi yan. So, kami, may mga kumain ng pancit canton. May pancit canton din ako dala. Sabi ko, luto kayo ng mga tatlo. Tatlo, mga ganun. Hindi lang tatlo. Tatlo yun, pero big pack kasi. Big pack. Anong oras yun? Alas 10 ng gabi? Alas 10. Alas 10 ng gabi. Tulog na si Jelly. Eto, patulog na. Ako, nakahiga na ako. Nasa taas ako eh. Nasa double Brush ka na nun eh. Nakatoothbrush ka na nun. Nakatoothbrush na ako. Si Ate Jens ganito. Baba ka dyan. Bakit? Kakain tayo. Sabi ko, Ate Jens, nakatoothbrush na ako eh. Di ba? Toothbrush ka ulit. Ate Jens, na-toothbrush na ako. Di ba? Ayoko nang lumabas para mag-toothbrush ulit. Alam mo namang malamig. Di ba ka mag-toothbrush ka na makakaalam sa Kasi nakakain na kami ni Carmina, kaya busog kami. Kayong dalawa, hindi kayo masyadong kumain. Tapos pinili ka. Sabi ko, Ate Jens, ayoko na kumain. Kumain ka. Matutuwa ka dito. Pag-invite niya sa akin, dahil walang choice. Parang walang choice. Halika dito. Kumain ka. So, eto pa. Ako lang ang nasa double deck sa taas. Bakit? Hindi pwede itong ma-double deck. Dahil lampa, madadapa. Hindi. May ihiin. Diba? Lagi siya, kailangan siya nag-wee break habang natulog. Hindi naman po habang natulog Yun na sabihin, in the middle of the night, magigising siya, kailangan nilang dalawa palagi mag-wee. So ayaw nila doon sa taas. Bakit ako din sa taas? Lampa ka rin eh. Ba't ako sa taas? Wala akong choice, wala na akong comment. Diba? Tapos siyempre siya, dyan si Belen din eh. Alam na bakit mo pa sa taas? Ate na, di ba? Pansin ka ito, pinilit ako kumain, kahit ayoko eh. So yun yung na-discover mo, Ken, namimilit si Janice para ubusin ng lampas. Ay, Ayun na yun, parang ano to yung mga discoveries. Pero, meron kaming na-discovery apat. ED-AD kaming lahat. Edad. May problema na talaga kami sa edad. Oo, meron kaming ADHD. Oo, sabi ko yung anak ko may ADHD. Pero tayo pa talaga may ADHD. Edad. Hindi, pero may na-discover ako sa trip na to. Na kayong dalawa pala ni Jelly, hindi pala kayo mga lampa. Hindi talaga, akala lang natin na lampa sila, akala lang nila lampa. Kasi, like I said, yung trekking, mahirap po talaga kasi may pataas, may pababa, kasi bato-bato, na parang ako, sinasabi ko, kaya ako talaga na-survive. Kasi, nakakapit ako sa PA ko at saka sa driver ko. Dahil kung wala yung dalawang yun, siguro nagkakalas-kalas na yung buto ko. Pero itong dalawa, wala talagang nag-aakay o wala silang kinakapitan. Meron lang silang walking stick. By the way, may walking stick pa ako. So, tatlo-tatlo na yung umaakay sa akin. Sila wala. So, parang pagbaba namin, siya, sabi ko, hindi sila nadapa. Ay, hindi nadapa ka pala. Pero, hindi ka pa rin masyadong lang pa. Pero si Jelly, di ba? Akala mo lang. Actually, sabi mo sa akin pagkatapos, ano Jelly, hindi ka lang pa. Clumsy ka lang. Ayun talaga, oo. O, at least, di ka lang pa. Si Jelly baka mayroong na-discover pa with the tree. Oo, ikaw.
wala na ako na-discover. Grabe naman ako na ma-discover pa ako kay Janice. Nakakaloka na yun. Kay Carmina, at saka kay Candy, I'm so sorry. Wala ako na-discover na bago. Wala ako wala talaga eh. I'm sorry. Alam mo, parang may masulat siya. Mag-invento ka. Magandang headline. Si ano, si Candy. Oo. Tapos ito sa dulo, joke lang. Kaya si Candy. Kasi wala talaga eh. Wala talaga. I'm sorry, Alan. Thank you. Thank you very much. That was Alan Jonas of TWAAT. Up next. For the next batch, please do stand by. Sir Neil Ramos of Tempo, Nurse Alma of GMA Entertainment, Miss Astro Amaya of TikTok, Erwin Ogao of Pika Pika, and Ana Rina Amistoso, a TikTok influencer. Our next special will be coming from Sir Neil Ramos of Tempo. Good afternoon po. For Ma'am Ken, tanong mo lang ba out of all the possible topics na pwede mong i-touch on bilang barkada or friendship film, but road trip ko yung angulo na isin nyo. Hindi ko naintindihan. Uy, narinig ko! Ang galing. Hindi ka pili! Ikaw na yung pili! Okay. Bakit po road trip pa naisip ko dito na topic? Po, ma'am. On the title. Topic po? Topic po, topic. Team, yan. Kasi it's a journey. Yun po talaga. Yung journey. Yung journey po talaga yung, yun na yun. Paulit-ulit lang ako. Different levels. Journey. Journey. Hindi ba iba ko lang ito? Pero yun lang po talaga. It's about travel. Pagdalang pa iba? Literal and yung it's the physical journey and the emotional and the individual journey and the group journey. Kulit eh. Hindi ko nakakata na team song natin. Si journey. Oo. Yung individual journey ng bawat tao. Yung bawat tao, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Tapos bilang isang grupo, meron din tayong pinagdadaanan. Tapos, papunta dito, meron din kayong pinagdaanan. Yung, ganun po. Kaya po road trip. At saka gusto ko lang i-add, di ba sabi mo meron, yung characters may kanya-kanyang, may sarili-sariling journey. Yes. May kanya-kanyang mga realizations, Yes. di ba? Parang, pero yung realizations na yun, nagawa natin nang dahil sa grupo natin. Di ba usually ganun, para kung ikaw lang mag-isa, hindi mo naman marirealize yun eh, unless sinasabi ng mga kaibigan mo, di ba? Yung parang, yung mga realizations na to, all because we're together. Oo, parang dahil sa mga kaibigan mo, kaya na-overcome mo yung whatever, di ba? Or alam mo naman pero someone has to say it. Ang cellphone ko no, pang baby. At sa una, maiinis ka pa. Oo. Sa una, in-denial ka pa. But eventually, unti-unti, kung gusto mo na, ready mo nang tanggapin, parang mo nga, tama talaga kayo. Yung parang gano'n. Okay po. Anyway, nabanggit mo rin ng individual journeys. Bawat isa sa atin may journey, right? Mayroon ba minsan, kasi iba-iba yung antas niyo po pagdating sa career niyo sa industriya. May time na pinakasikat si Janice, of course, very active ngayon si Carmina. Meron bang inggitan, meron ba napag-usapan yung mga factors na gano'n na magtulungan naman tayo, sige, may ganun po ba? Walang kinalaman sa career yung friendship namin eh. Hindi nakabase sa kung sinong sikat, kung sinong busy. Friendship by friendship. Never even a question. It's never even brought up. It's just, we're not talking about our career. When we're together, it's not our careers we're talking about. We're talking about kung ano nangyari kanina sa bahay, kung paano ako nakarating dito, kung ano yung nasira, kung ano, may kilala ba kayo nag-aayos ng ganito. Yung topic ng usual na pinag-uusapan ng mga may bahay, ng mga magkababarkada. So,
stature sa buhay, it doesn't count unless it's a problem. Unless it's something that you're going through that you want your friends to know about. But really, it's just like everybody. We all have our friends. Whatever you talk to about your friends is the same as us. At saka siguro sa atin, parang we're always happy for each other. Kung ano man yung project ng isa, nakasuporta kami, happy kami. So, wala kaming nararamdaman na inggit or nagsiselos or bakit gano'n, ba't ikaw ganyan, ba't ako? Wala kaming gano'n. Lagi kaming masaya para sa isa't isa. At minsan lang naman natin na pag-uusapan ng trabaho, yung mga usual ganyan na taping, parang ganyan, ang grabe sa nahihiyo na sa ganito ang mga ganyan. Pero never namin na-feel na na-insecure yung isa sa amin or nagsiselo. Walang ganon, wala talaga. So lahat kami masaya sa journey. Sa journey ng bawat isa. Kaso, dapat pala journey, ano? Yun, hindi. Seriously, di ba? We're always happy for each other. Papalitan niyo. Sa aming journey. Gusto ko kayo ni Dr. Miss Candy journey